Nasa linya Yes. natin? Mhm. Nasa linya naman natin si Attorney Michael Powa. Siya naman po ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Good morning, Attorney Powa. Attorney Powa, good Salamat po. morning. Good morning. Good morning po sa inyo at good morning din po sa ating mga kababayan. Gaano nakahanda ang defense team? Is 2 araw na lang from now ay impeachment trial na, Attorney Powa. Opo, tayo naman po ay parati naman natin sinasabi, matagal na rin nating pinaghahandaan itong impeachment trial dahil kung matatandaan natin, nagkaroon na rin ng first round of impeachment na nasabing void ng Supreme Court. So noon pa man, naghahanda na po tayo. We were ready to go to trial then and we are ready to go to trial now. Okay. Kanina kasi sinabi ni Attorney Tolosa, ang uunahin po nila ay yung grave threat, no? Sinasabing Opo. pinakamalakas na kaso po nila laban po sa ating Vice Presidente. Yung recorded live stream video kung saan ito ginawa ay hindi na raw po maipagkakaila. Ano ba ang tugon ninyo dito, Attorney Powa? Alam niyo sir, yung mga merits po kasi, pagpasensyahan niyo po ako, Opo. pero we are really prohibited by the rules, to publicly discuss yung merits ng case. It's very clear sa Senate impeachment, sa Senate rules on impeachment. So, hindi ko naman natatalakayin yan. Siguro, abangan na lang natin. Yung namang pong pagpapauna nila ng grave threat ay well within the prerogative naman ng prosecution. So, ginagalang naman natin kung anong gusto nilang unahin. Basta tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa kung anong ebidensya na sinasabi nilang ilalatag nila. 90 witnesses ang inyo pong ihaharap. Tama po, Attorney Powa. Meron daw kayong nakalista na 90 saksi. Thank you po, Ma'am Weng. Siguro magandang ma-explain natin sa taong bayan yan. Opo. Yung mga witnesses naman po na nilista ng bawat panig pagdating sa pre-trial brief is just ensuring na lahat ng posibleng mapatawag ay mailista natin. Pero hindi naman po nangangahulugan na lahat yan ay ipapatawag. It will depend on the course of the trial, especially since in our case, we're the defense. So hintayin natin kung ano yung mga sinasabing ebidensya kuno na may lalatag ng prosecution. At base doon kami magde-decide kung sino ang kailangan nating witnesses para naman po mapatunayan na walang pagkakasala o walang ginawang mali ang ating Vice Presidente at walang basihan ng mga aligasyon laban sa kanya. Okay. Sabi po ng prosecution, meron silang mahigit 400 na pieces of evidence na ihaharap po sa impeachment trial. Kayo po, sa depensa, ilan ang piraso ng ebidensyang meron kayo, Attorney? Well, pagdating naman sa piraso ng ebidensya, I think we have almost the same number, if not the same. Kasi marami namang mga dokumento na sinasabi nga nila na halos pareho yung dokumento nila sa dokumento namin, and we are talking about reports, acknowledgement receipts, etc. So medyo marami-rami po yun. Hindi ko po mabigay yung exact number, but sa ngayon po, hintayin lang natin kung ganun karaming ebidensya ng prosecution. Tingnan po natin kung alin doon ang talagang sa tingin namin ay kailangan naming maribat o kailangan naming sagutin. Abangan lang po siguro natin. Opo, Attorney, isa po doon sa misteryo pa rin na hinahanap ay si Mary Grace Piatos. At sabi nila, kasama yun sa kanilang saksi na ipapasabi na sa listahan ng prosecution. Ang sabi naman nila, okay lang na gumamit ng alias sa pagre-release ng confidential funds, pero kailangan may sealed envelope na nandun nakalista ang tunay na pangalan ng may alias. Meron bang ihaharap kayo na tunay na pangalan ni Mary Grace Piatos? Ma'am Weng, again, we're going into the merits na po kasi. That's why I was very careful when I was asked to this interview that medyo we're very mindful kasi I hope you can understand. Naintindihan po namin. Sa amin naman po, mahirap po yung ganyang naglalabas ng mga merits, because very clear nga sa rules. So, whether the prosecution does it or not, kami naman sa defense, we stay true to the rules and be mindful of these rules. Para po kasi, alam niyo, napakahirap ng impeachment dahil it's both a legal process nga and a political process. And although napaka-importante na malaman ng publiko at maintindihan ng publiko yung proseso, we also don't want to litigate our cases in the courts of public opinion. So sa atin, we really want to get the public to understand kung ano yung mga nangyayari para lang sa ganun, makita nila talaga na walang basehan itong mga aligasyon na to, but I would like to shy away from discussing the merits at this point. Okay, ito, maintindihan ko kung hindi nyo sasagutin ito, pero kailangan ko po itong tanungin. Pumayag kayo na buksan ng BIR box, yung laman ng box ng BIR ng mga tax records po, ng ating Vice President at kanyang asawa, pero meron kayong kondisyon, ito'y gagawin sa pamagitan po ng executive session. Ang tanong ho bakit?
ang impresyon mo kasi na nalilikha po sa taong bayan para bagang meron tinatago. Kaya gusto ay wag ilabas sa publiko itong mga records. Thank you na ito. po sa tanong niyo, sir. I think it's very important na malagay natin sa tamang konteksto. No? So maraming salamat po sa tanong na yan. Mhm. Yung unang-una sa lahat, ang pinag-uusapan po natin dito ay pre-marking. No? Ibig sabihin, mamarkahan yung mga dokumento na nasa loob ng box tulad ng ginawa natin sa ibang mga dokumento, mga ebidensya noong pre-trial. So sa amin po, no, nag-request ang prosecution through a manifestation or a motion na pabuksan yung box para mamarkahan. No? Ang sinabi lang po natin dito ay wala namang kaming problema sa pagbubukas ng box for marking purposes, no? Without any, at very clear din po yan sa manifestation ng prosecution, without any admission as to the genuineness, admissibility, legality of those pieces of evidence. Ngayon, bakit natin sinabi na meron tayong mga kondisyon? Unang-una, very clear po, no? Kahit po si BIR Commissioner, nung yan pong box ay dinala sa House of Representatives nung Committee on Justice hearings, may sinasabi po siya na itong mga bagay ay madidisclose lamang during an executive session dahil yun po yung nakasaad sa batas in proceedings in aid of legislation, which this is not. No? But sa amin, wala namang problema yon basta yun nga, sundin lang natin yung batas pagdating sa mga restrictions on disclosure. At ang isang napaka-importanting nilagay namin na condition dyan ay it is without prejudice, no? And it's not a waiver of the rights of especially those private individuals who may be involved in those documents na hindi naman po kasama sa impeachment proceedings. Pero doon po sa tanong kung kami natatakot sa box, wala po kaming tinatago at wala po kaming kinakatakutan sa box. Ang sa atin lang po ay pagsunod sa batas, no, na saklaw yung ganyang mga BIR documents at syempre the rights of not only of the respondent or the vice president but even yung mga private individual na maaring involved or may involvement dyan sa mga document na hindi naman kasama sa impeachment. Ako lang, huling hirit na lang. Attorney po, sa mga nakalipas po na impeachment trial, kailangan patas ang tanong Anong diskarte ang natutunan ninyo sa mga nakarang impeachment trial na gagamitin ninyo sa pagdepensa kay Vice Presidente? Well, sa atin, nakita naman po natin, no, I was listening to Attorney Tolosa and I agree with him, no, na depende naman yan sa ebidensya and the public is swayed by whatever evidence, lalo na pag malakas yung ebidensya na papapakita mo, whether may sala or walang pagkakasala ang respondent. So sa amin naman po, siyempre, lumaki po ako nanonood ng era of impeachment and of course the impeachment of the late former Chief Justice. So siyempre, nakita natin doon how evidence is presented, how such a public trial is conducted. So sa atin, without pointing to specific, syempre, it teaches us how to approach this matter kasi may pagkakaiba talaga to sa litigation namin sa regular courts. Alright. Attorney Paua, salamat. Good morning. Good luck. Thank you, sir. Good luck. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo at thank you po sa pagkuha ng side namin. Napaka-importante po na maintindihan ng ating mga taong kababayan yung mga nangyayari sa impeachment. Maraming salamat po. Good morning. Attorney Michael Paua, spokesperson, Defense Team, Vice President Sara Duterte.